Sabay-sabay po nating basahin ang aklat ng mga kawikaan, chapter 9, verses 1 to 18. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin, ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang ay ganito ang sinambit. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nag-aani ng pagdusta, ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo, ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino'y turuan mo't lalo siyang tatalino, ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong araw, dahil sa akin lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nitong taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayo lahat na kulang sa kaalaman, kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan at lahat ng pumasok dooy naroon na sa libingan.